tanan ang imong sala sa tao nga pareha mong sala. Ingon ang Biblia, Romans 3:23, ang tanan nakasala. So pati ko. So wala may katungod sa ko mga yung pasaylo. Norman, tama. Tama bitaw nga ang tanang tao tawag ining nakasala. So kung ordinaryong tao lang or kada bitawng tao lang pareha nato nga laroy-laroy lang nga mangumpisal ta. Mato ta dito atong isugid ang ato ang mga sala, wag siya katungod nga mapasaylo nato. Nga naman tungod kay wala man siya authority to absolve sins. Wala man siya wala tay otoridad sa pagpasaylo og sala. Kini nga pastoy is wala ni siya authority nga magpasaylo og sala. Mo normal lang gid ni para sa iya ha. Nga mingon siya nga dili pwede. Nga tawag ining mga pisal mo na ko kay pareha lang ta na ay sala. Number 2, ang pagpasaylo og sala dili mahatag sa usa ka tawo gamiton ang iyahang personal nga authority. Murabag na ay mga tawag ining mga law enforcer nato, di ba? For example, police. O di magina na mga madunggan nga mga balita na ay police kawatan. O, di ba? Naghimo siya og krimen, for example. Dili tanan ha, pipila na kabuok na ay police kawatan. Ayo inagdi siya kadakop og kawatan tungod kay kawatan siya. Pero question, ngano makadakop man siya og kawatan? Bisag kawatan siya. Nga tawag ining pagka-police. For example lang ha, example lang na. Di lang kay police na apay ubang mga law enforcer nga nagbuhat og daotan. So ngano makadakop man siya og kawatan? Tungod ba sa iyahang pagkakawatan o tungod ba sa iyahang personal dili? Makadakop siya kawatan tungod sa otoridad nga gihatag kaniya sa gobyerno to enforce the law, to implement the law. So mao na nga bisag gahimo siya sa laod, bisan pa siya gahimo sa laod, makahimo gihapon siya sa pagdakop tungod sa otoridad nga gihuptan niya nga gihatag kaniya sa ato ang batakang balaod. Mao pud na sa tawag ining tao nga walay katungod nga mopasaylog sala, nya mopasaylog ina sa sala, buti pasabot wala si authority, dili na binded didto sa gitawag og langit. Dili na binded sa langit. Pero kadtong tao bisan pag naa siya sala, pag muhatag siya og pasaylo o nya ang pasaylo or ang authority nga iyang gigamit dili iya gikan kang Kristo ay mapasaylo. Nga naman mismo man sa ato ang Ginoong Kristo mo inisulti ana. Ang atong Ginoo mo inisulti ana, ingon pa sa ato ang Ginoong Kristo, si bisan kinsang sala nga inyong mapasaylo kini na pasaylo, si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. So, kinsa may ilang pasayloon og walay mangumpisal. So, buti pasabot, ang tao makahatag og pasaylo nga binded sa langit, nga gihigot gikan sa langit o gihigot dito sa gitawag og langit tungod na sa authority nga gihatag ni Kristo dito siya makaparian aron sa pagpasaylo og sala. Mo na ang tao atubangan sa Dios pag ang pari mo hatag pasaylo, mingon ang pari, ako nagapasaylo kanimo sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Dili ginamingon ang pari nga ako nagapasaylo kanimo sumala sa akong pagbuot o sumala sa akong pagkatao o sumala sa akong otoridad. Di ginamusultian na kay tama man ang giingon sa pastoy nga pareho ta na ay sala. Muna ang pari pag muhatag og pagpasaylo di gyud na pwede nga mogamit siya sa iyang own authority kung dili ang iyang gamiton kadtong otoridad nga gihatag ni Kristo dito niya, St. John chapter 20 verse 23. Yan. So tama ni si pastoy way katungod di mo pasaylog sala kay pastoy man ni dili man ni pari nya ang gihatagan sa pagpasaylog sala katong mga unang mga pari sa tong Ginoo katong mga apostol. So kana to ang tawag ining ipadayon ang ato ang kining video. Okay, sige, reaction na to. Kay dili ako ang mo-release og pasaylo. Tinuod na. Dili ikaw ang mo-release og pasaylo kay wala man kay authority to release the graces of God nga ipaagi sa tao. And remember, ang grasya manggod, gihatag sa kalibutan, gipaagi sa tao. O tanawa, ang Kristo pwede na gud siya nga mahimong tao aning kalibutan na? Pwede na gud. Pwede na gud siya mahimong tao aning kalibutan nga bisan pagwalay kanang participation sa usa ka tawo nga babae nga si ang mahal na birhen. Pero nganong gipaagi pa man gyud? Ngano man kay kabubuton sa Dios nga iyahang ipaagi ay niyang grasya pinaagi ra pud sa tao. Muna ang Kristo before ni kayag dito sa langit nagtukod siya simbahan. Ngano man kay ang simbahan mao man ni ang reservoir of grace. Nya pagkahuman nagtukod siya makatubo sa grasya aron i-implement ni ining iyang mga ministro. Kay kana manggong
mga pari manggod, gitawag na sila og kanang mga ministers of salvation. Mo na sila ang mga ministro sa kaluwasan. Nga naman kasi sila man ang mo-implement sa grace, sila man ang muhatag sa grace, kutob sa muduol sa Dios pinaagi nila. Mo bitaw nga kinahanglan kita pagpadayag ni duol kita sa Dios, mudangopta dito sa iyang mga ministro. Kaya ang iyang mga ministro mao man ang mga sinugo sa Ginoo nga labing gamhanan. Mao man na siya mga sir. So buti pasabot, tama nga ang tao wali kagakom sa pagpasaylo og sala kung wala sa tagaig authority. Dili pud siya maka-implement sa pagpasaylo og sala nga naman tungod sa hinungdan nga ang Dios lang ang makapasaylo og sala, pinaagi ni anang maong gitawag og tao. So kini kay wala man ni siya authority, kaya nasulpot lang man ilang sekta sa bagong panahon. So buti pasabot wala siya katungod nga mo-implement sa pagpasaylo og sala. Di ba? Wala siya katungod. Kaya wala man siya katungod, buti pasabot kutob sa mga tao mo duol niya mga higpasaylo. Kaya pagkahuman na pangayo ng pasaylo sa Dios niya, pinaagi aning maong gitawag-tawag na wa si authority. Ya kung iya hanang buhaton usurpation of authority na. Nga naman wa man si otoridad. Wala man si authority sa pagbuhat sa ingon. O gawa sa mga pari, kaya ang mga pari kitagaam ni Kristo otoridad sa pagpasaylog sala. Si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini na pasaylo, si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. So mo na mga sir, mga ma'am, kay kung ato ang hunahunahon manggod kung mingon sila nga ratsada na tanan, may mabakakon ang Kristo. So may purpose ni Kristo sa pag-ingon nga si bisan kinsang sala nga inyong pasayloon kini na pasaylo, si bisan kinsang sala nga dili ninyo pasayloon, dili usab kini mapasaylo. Si purpose ana? Display lang sa Biblia. Na ang purpose. O niya at the same time na usok na ba na responsabling tao nga iyang gisugo. So buti pasabot ang makahatag og pagpasaylo or maka-implement sa grasya sa pagpasaylo sa Dios, mao ning iyang mga pari, way labot ni mga pastoy. Ano makikita mga pastura manggod, wala man gud sila connection kan Kristo eh. Putol ang ilang connection kang Kristo. Kung ato ang isumpay siya kang Luther, kutob lang po siya kang Luther. Ang iyang connection o ang iyang authority. Bisan nga sa pagpanudlo, o man sila authority sa pagpanudlo. Kay never naghisgot ang balaang kasulatan nga ang mga pastoy is gisugo sa pagwali sa maayong balita. Ang mga pastoy nga dili pari ha, kay kini mga pastoy man na sila nga dili ni pari. Nya kun naa nagpastoy-pastoy nya pari pod, nagpapari-pari nya. Tanaw na po natong connection po niya kung ang iya habang pagkapari is valid ba ang iyang pagkapari. So ingon ana nga to ang tawag ining punto sir. So kini wala man ning otoridad ni. So normal nga mosulti siya nga walay gitawag og authority nga mapasaylo sala. Kay sila wala sila anang otoridara. Kay ning sulpot lang sila sa karon nga gitawag og panahon. Dili na nisulpot sa panahon pa sa tuang Ginoong Jesucristo. So karon ang ato ang title ang appointed son of God misurrender na. Yon. Nganong appointed son of God tungod kay kuan man god kana bitaw nga iya mang gi-claim ni Pastor Kibuloy nga siya appointed son of God siya. Actually dali ra kaayo ang pag-claim eh. Same po sa abang mga sekta, si Manalo nag-claim na siya anghel, si Ellen G. White propeta, isa pa si Soriano nagnapo siya giangkon pod nga biblical tawag ining practices nga siya do kuno to. Hindi lang kay siya daghan pa nga tawag ining mga kuan. Daghan pa nga mga pundok nga nagtukod og ila-ila kaugalingong mga sekta nya pagkahuman ayon nag-angkon pod sila nga kuno naa sila kalambigitan sa Ginoong Dios. Mao pod ni si Pastor Kibuloy. Iyahang tawag anang gideklara nga appointed son of God siya. Nya sa tinuod lang sa wala masayod si Pastoy Apollo Kibuloy is gikan na siya sa United Pentecostal Church. Siguro wa sila magkasinabot unsa kahi wala nila gikasinabutan. So nahitabo mibiya si Pastor Kibuloy sa United Pentecostal Church og permero nagtukod siya og kining Jesus Christ, the name above every name. Iyahan ning giparehistro ni adtong 1995. Yon. 1995. Anya pagkahuman siguro basig dili kompleto ang revelation sa iya hamon ang iyang gi-amend ang ilang registrations ni adtong 2001 kung wala ko masayop ilang gi-amend instead of Jesus Christ the name above every name nahitabo nga iyang gibutangan og word nga the kingdom of Jesus Christ the name above every name. Og sa mga incorporate og sa tawag nagparehistro
sa tawag ining maong gitawag pundok. So number one signatories dito si Mr. Kibuloy. Nga siya ang fundador, siya ang establisher, siya ang tawag ining kuan. Siya ang originator sa sektang iyahang gitukod nga nag-originate sa Davao City. So mao na mga sir, mga ma'am. And so kadto syempre na may kung sa kuan pa ba na ay karisma si Mr. Kibuloy ani nga tawag ining gwapo mamulong eh. 'Di ba? Tawag ka ng binabundak-bundak ang tingog. Yang style magud nila mga sir, mga ma'am is kana bitang para makuha ang imuhang tawag ining emosyon sa panahon sa ilahang public service or panahon sa ilahang religious service rather. So ang mahitabo is papiyungon kanila. So, actually part na sa hypnotism eh. Papiyungon kanila nya siyempre ikaw nga naa kay emotional problem. Na kay problema emosyon. Unsa man lang example sa problema emosyon? Problema sa pamilya, problema sa kwarta, tanan kanang problema nimo. Actually dili man na sa spiritual problem eh. Emotional problem na. So, but pasabot kung mutambong ka sa ilaha, nya makadungog ka sa tingog ni Mr. Kibuloy, pero wala pa. Pag-abot sa kanang murag highlight sa ilahang religious service, labi na kanang mahitabo nga magampo-ampo na si Mr. Kibuloy, papiyungon ka. Nya pagkaman pinabundak-bundak ang tingog niya, sabayan og drum set, syempre makuha gid ang imong emosyon. So man pagkuha sa imong emosyon, pagtulo sa imong luha, uwa na pagkaugma na kwarta na. Ngano man? Kay magpa-convert naman na kay kuyaw ni si kuan kay naaging resigno kay feel kay nako na-release na ako ang problema sa nakabati ko ni Pastoy. Oh, mo na mahitabo. And most of the members sa the kingdom of Jesus Christ, the name above every name, na-convert sila not by knowledge, kung dili by emotion. So mo na nga sa dihang gi-implement ang warrant of arrest sa tawag ng Philippine National Police, daghan kayong mibabag. Nga naman kay sa tinuod lang kadtong mga nang babag dito sa ilahang gitawag og faith, si Pastor Kibuloy appointed son of God. And at the same time, regardless nga nakabalo sila sa doktrina or regardless nga nakabalo sila sa ilahang gitawag og pagtuo or kung nasayod ba ka sila o wala, regardless anak nga mga butang ang gipairal o gipadako sa panahon nga gitawag ana gi-implement dito ang warrant of arrest. So ang nahitabo is emosyon. Mao na nga magigpatay yun. Muna nga bisag tawag anang usaon di nila buy-an ang ilang pastor nga naman kay nagtuo sila nga ang tawag ining makadawat sila og hingpit na kaluwasan pinaagi sa pagtuo aning Mr. Kibuloy. Mao na nahitabo. Kung ato ang tawag ining tan-awon mas kung itandi na to sa mga apostolis ni sila ba, ang mga apostolis dagan god sa dihang gidakop sa Kristo, pero kini sila nunot yung kayo nga naman kay they are spiritually blind. Mga buta to sila, mga buta. Okay, so karon pero ang ato ang pamahal din mga sir is gusto nako ba nga magiging kuanta, magiging tawag ining patas ta. Actually di man jud ko mudawat anang pagtuo nga gitukod ni Kibuloy. Nga naman kay wa man si kalainan sa mga Pentecostal in terms of doctrine. O niya ang kalainan lang sa iya particularly kanang pag-angkon niya nga appointed son of God siya. So pag sinasabing appointed son of God, so ang nahitabo mga sir nga mga ma'am, implied nga giangkon niya nga siya ang Kristo sa karon nga panahon. Di ba? Siya ang Kristo nga panahon, siya ang Kristo karon sa karon nga panahon. Kay iya gud gi-claim nga he is the appointed son of God. He is the anointed one. Labot ko kinaatbang ana sa una na ilahang ministro nagwali-wali dito sa tawag ining Balay Katoliko niya gi-invite me. Buhi pa man na si Sir Richel Lagumbay. Gi-invite me. Pag abot nang mo dito, wali-wali na. So ang mahitabo is after sa wali nagitawag anang question and answer. So gisugdan na namo og pangutana. Gipangutana siya ni Sir Richel Lagumbay. Og gipangutana siya nga kanang migo o katong ministro ni Kibuloy ha. Migo. Sumala sa inyong doktrina si Pastor Kibuloy dinihugan or the anointed one. Sakto ba ni? Sa sakto. Kay anointed one man siya, the anointed one man siya, or dinihugan man siya, kanang word nga dinihugan, usa nga dinihugan, or the anointed one, sumala sa Hebreo, gitawag na siya Mashiach. Mashiach sa Griego, Kristo.
Si Pastor Kibuloy kay Kristo man, kanang tawag ang dinihugan man. So therefore, uyon mo karon nga giilan ninyo sang Kristo. Ingon sila nga dili. So buti pasabot si Pastor Kibuloy dili dinihugan, sa dinihugan so Kristo. Madilima man siya. So ang pag-angkon ni Mr. Kibuloy nga dinihugan siya, buti pasabot implied nga giangkon niya nga siya ang Kristo. Nya kinama sila ang ilang pagtununan magud mga sir mga ma'am is kanang oneism ba nga ang amahan maorang anak, ang anak maorang Espiritu Santo. Si katong tawag anang Kristo bayanan lang to sa amahan. Katong lawas ka na dito, bayanan lang to sa amahan. Pagkahuman ang nahitabo is pagsaka na himong Espiritu Santo. Ana ang tawag ing nahitabo. So mo na karon nga ang amahan nasa langit, wala to si Kristo daw, si Jesus pagkahuman ang bayanan si Mr. Kibuloy. So ingon ana, mo nang daghan na siya og mga damgo. O for example katong iyang gipahunong ang linog, mga kuan mga giingon niyang tawag ini mga tunglo daw kung baga. Ingon ana ang sitwasyon. So karon ang nahitabo is again giangkon niya nga naa siya gakong spiritually. So kung imuhang tan-awon, sige sa supak-supak sa mga santos, sige sa nag-atake sa mga santos, pero ay kayon, naituo sila aning tao nga buhi pa, nga way klaro. So karon, dire sa ko sa faith mga sir ha, sa pagtuos ako before ko moadto dito sa kaso. Okay. So, ang faith ni Mr. Kibuloy, siya ang tawag ining anointed son of God. Siya ang Kristo sa karon nga panahon. Mao na ang mga membro niya mo ni pagtuo. Si Pastor Kibuloy, Kristo ni. Si Pastor Kibuloy, mao ni amo ang tawag ining kaluwasan instead of Christ. Nga si Kristo, I am the way, the truth, and the life. Ako ang dalan, ang kamatuuran, o ang kinabuhi. So, ang nahitabo, kaya siya man ang Kristo, pag ingon ni tawag ka ng Mr. Kibuloy, nga ipamaligya inyong kaptangan o ihalad ninyo sa ato ang gingharian. Ipamaligya po. Nami silingan ka ni Abto. Tawag ka ng naagi kaya, kinaitindahan, na ay mga sakyanan. So, ang nahitabo, kay katong 2000, kung wala ko masayop, katong year 2000, katong ingon siya nga muanhi ang bubalik si Kristo ana nga panahon, gipasaka sa tamayong. Kay kuno mo atos Kristo niya, I think kung wala ko tawag anang masayop na sila mag entrance fee dito. So gipamaligyan ta lang butang kay mo atos tamayong kay makita nos Kristo asus ang nigawas Kibuloy man. So buti pasabot karon nga panahon sa ilahang pagtuo nagtuo sila nga si Mr. Kibuloy dinihugan or ang bag-ong Kristo. Pero dili na mo igisulti sa balaang kasulatan. Nga naman isa lang kabuk ang Kristo. Kung naamay lahi nga Kristo, kung naamay lahi nga gitawag og nagpatuong Kristo, antikristo na. Dili na ang tinuod na Kristo. Nga naman. Sumala pas tong Ginoo, St. Matthew chapter 24, verse 24, ang giingon dinhi, 24. Okay. Ato ang tawag ining atong iata sa 22. Apan gikunhuran sa Dios kadtong mga adlaw kay kun wala untay mabuhi apan tungod sa iyang mga pinili ipamub-an sa Dios kadtong panahona. Unya kun may muingon kaninyo tan-awa di adiri ang Mesiyas, di ba? Mo na ilahang kuan, mo na ilahang pagtuon na adin ni ang tawag kanyang appointed son of God. Sa tubag ni Kristo. O tuas siya dito, ayaw kamo pagtuo kaniya. 24, kay manungha ang mga mini nga mga Mesiyas o ang mga mini nga propeta, maghimo silang mga dagkong mga milagro o mga katingalahan aron pagpasalaag sa mga pinili sa Dios kon mahimo pa. So, dinhi makita nato, number 1, manungha ang mga mini nga Mesiyas. Number 1 na Kibuloy. Kay explicit yung giangkon niya nga siya ang Mesiyas sa karon nga panahon. And at the same time, di lang kasi Kibuloy. Kini mga nagtukod og ila-ilang mga kaugaling o mga pundok implied na nga niangkon sila nga sila mo ang manluluwas. Mabitaw nga sige sila pangonvert o mga inosenteng Katoliko. Kay nagtuo sila nga kanang ilang pundok makaluwas. Kung kinsa to'y nagtukod anang mga pundok ka, mao putoy iyahang gitawag og manluluwas. So, for example, Ellen G. White, nagtukod mo sila ilang kaugalingong pundok, implied giangkon nila nga sila pud manluluwas. Kasi bisan kinsang musunod nila may kinabuhing way katapusan. Ni ipahiday lang nga ang pagtuon nato na as Biblia. O kinsa pa Soriano. Manalo, kinsa pa Charles Taze Russell, Amy Simple Macpherson sa First Gospel Church, John Smith sa Baptist. Ang ilang tawag ka nang ipangtudlo, subay daw kuno sa Biblia, nya pagkaman kinahanglan ka magpasakop didto nila. So buti pasabot mga sir mga ma'am, makita nato nga
Tinuod ang gisulti ni Kristo. Mga mini nga Mesiyas o mga mini nga propeta, pilas Ellen G. White ani. Manungha. O, sige buloy, nitong ha. Ano sa anito nga, ingon nini nga tawag ka nang maabot ang umaadlaw manungha ning maong gitawag og mga tawhana og daghan unya ang gitawag og malimbungan. Kay ang Kristo basta mo ani siya sa 27, kay ang anak sa tao moabot sama sa kilat og mukilab tadla sa tibok langit gikan na sidlakan ngadto sa kasadpan. Wa gingon nagikan sa Davao City. Wala gingon nagikan sa Pilipinas. Ang gingon sa Balang Kasuotan gikan sa gitawag og sidlakan ngadto sa kasadpan. Mabitaw nga kita mga Katoliko mag-atubang ta always sa altar kay syempre ang tradition mo gud nato nga mag-ampo ta always always facing the east. Mo na to ad oriente. So but pasabot kanang kibuloy nga ato nakita dili na ang Kristo. Dili na ang tawag ining actually daghan kog mga kuan ni magkatawa ka ba? Ngano man. Number 1, ilahadong gipahingusgan nga si Pastor Kibuloy is mao ang appointed son of God kay natao daw siya April 24 sa alas 12 sa gabi. So April 25 na. Mo nang gi-celebrate nila April 25. Nga April 25. Nya ang mama daw og papa ni Pastor Kibuloy si Jose og si Maria. Mo bitaw na ang ilahang eskwelahan sa Davao City, Jose Maria College kay ang papa daw ni pastor si Jose, ang mama daw ni pastor si Maria. So yan kun gid niya. Karon ang nahitabo is naasikaso karon. Di ba? Di man ina malilong kay national international nga mga news. Di ba? Naasikaso. Ang Kristo kaniadto naapikaso. Abi niyo ang kaso ni Kristo kaniadto. Ang kaso ni Kristo kaniadto rebellion. Rebellion and blasphemy. Nga naman kay dipto sa tawag anang mga Hudyo si Kristo miangkon nga siya Dios. Ingon niya, I and my Father are one. Wa siya ning mga I am the appointed son of God. Kundi ingon pa niya, I and my Father are one. Ako ug ang akong amahan usara kami. So dili gyud mao ang amahan ug anak. Usara sila pero dili sila maura. Mo na. Pagkahuman, karon ang nahitabo gi-interpret sa mga Hudiyo ang gisulting Kristo nga I and my Father are one. Siyempre kinahanglan sila background na ulipon man sila sa Ehipto for 430 years. Si bisan kinsa nga moangkon nga siya anak sa Dios, for example the emperors or the pharaoh katong paraon nag-angkon nga siya anak sa Dios, so therefore Dios siya. So sa diyang si Kristo miingon nga anak sa Dios, nakasabot ang mga Hudyo nga nag-angkon siya nga Dios siya. Mo bitaw nga kung basahon na to ang San Juan 10:33 nga batuhon siya. Ingon si Kristo nga nganong inyo makong batuhon? Nga gipakita man ako ang akong gibuhat sa inyo ha. Ingon ang tawag ng mga Hudyo, dili ka namo batuon tungod sa imong mga maayong buhat kundi batuon ka namo kay tawo ka lamang apan nagpaka-Dios ka. Karon ang mga Hudyo kaniadto wala man sila actually ang kaso magud-ana ang punishment magud-ana sa kaso nga sa mga Hudyo sa balaod sa mga Hudyo pag muangkon ka nga ikaw Dios, blasphemy na. So ang punishment ana capital. But pasabot death penalty mo na naa sila silot nga patyo nila. Bato-batuan nila pero at that time kay gi-colonize man sila, gi-conquer man sila sa Roman Empire, so wala sila kagakom nga mo execute og capital punishment or death penalty. So ang estilo ang hunahuna sa mga Pariseo kaniadto sa pangulo nila nga si Caiphas. Ang hunahuna nila nga kini di man tani mapatay. So malang file nila og kaso dito sa Roman Empire. Korte sa Romanong Imperyo nga girepresentahan ni Poncio Pilato. So ang ilang ikaso dili po yung blasphemy kay wa man mag-ila ang mga Hudyo. Wa man sila balaod nga kung muangkon ka nga Dios ka, tawag ka ng patyon ka. Even gani ang emperador nag-angkon nga siya Dios. So wala sila balaod ana. So ang gihimo sa mga Pariseo para mapatay or ma-execute ning si Ginoong Jesucristo, ang hitabo gi-file nila sa kasong rebellion. Karon ang pag-file og kaso dito sa tawagan ng Poncio Pilato, gi-file siya kaso. Ang Kristo wa mo sibat, wa mo dagan. Wa mo dagan bisan pa og naa siya tawag anang actually ang kauban niya si historically speaking, historically and traditionally ang abogado sa 12 ka mga apostol si Judas Iscariote. Si San Pedro mananagat man to, si San Mateo kobrador sa buhis, San Juan mananagat, isa pa tawag anang most of them are tawag ining fishermen. Nya pagkahuman isa dito si Judas abogado
by course ha, by tawag in profession, si Judas Iscariote abogado. Mabit ako ato ang tanawon ang tawag ini nga koneksyon ni Judas Iscariote sa mga presyo kaniadto. Ang mga presyo di na makiistorya sa mga ordinaryo. Mabitaw nga dako kayo epekto ang conversion ni San Pablo. Ngano man kay San Pablo gawas nga tawag ining Roman citizen, gawas nga philosopher, usa siya ka abogado. Known siya nga abogado. Manang matagad gyud ang iyang pagkapersona ug unsa iyang isulti. Same pud kang Judas Iscariote. So si Judas Iscariote sa 12 ka mga apostoles by profession abogado siya. By profession na according sa tradition ug sa tawag ining uban pa mga dokumento concerning sa gitawag mga apostoles. So karon ang hitabo, so gisulot nila si Judas, gihanyagan nila og tawag ini nga kwarta para ibaligya si Ginoong Jesucristo. So ang nahitabo, gihulat lang gid nila nga moangkon si Kristo nga siya hari. Pag moangkon siya nga siya hari, mo na mahitabo nga pwede na rebellion ng kaso ani. Mo na pag-abot kang Poncio Pilato, gipangutana siya, hari ka ba? Tubag si Kristo, gipamulong mo. So bot pasabot, giangkon ni Kristo nga he is a king. Usa siya kahari, mo nang ingon si Kristo kung hari ka asa man imong mga sundalo. Ingon siya ka kung ang tubag ni Kristo kung akong giharian naapan ng kalibutan na luwason ang tao, luwason ako sa akong mga sundalo. Ana si Kristo. So bot pasabot, ang harian niya wala anong kalibutan na kundi naas langit. Gingharian sa langit kung baga. So karon ang hitabo, so na-filean siya kaso nga rebellion. Ngano man kay pag rebellion man god, gusto ka magtukod og imong kabalyong gobyerno ug wa nimo giila ang present government nga diin asa ka mahimong subject. So mao na tawag ang punto. So gi-execute si Kristo sa mga Romano. Kay again ha, ang mga Hudyo kaniadto wala sila kagahom sa pag-execute o tawag ining capital punishment. So ang mga Romano lang, citizen ng mga Romano ha, dili mga Romano Katoliko kay mga amigo nato nga mga di Katoliko, mga di Romano Katoliko, di ba mga bangag. Okay, so karon wala mo likya si Kristo sa trial, wala mo likya si Kristo, wala mo hawa si Kristo bisan pagibiyaan sa iyang gitawag og mga apostol. Wa mo likya si Kristo hantod gipatay siya. Kay siyempre siya man ang tawag ining Son of God. Pagkamatay niya, naasa saad nga mabuhi siya pagkaabot sa ikatulog ka adlaw. So nahitabo na mo nang gina-celebrate nato kita mga Katoliko kanang tawag ining Domingo de Gloria. Bot pasabot kanang panahon na. Okay. Di lang. Nana di ay abot. Nagpalit magugog tawag ining kuan. 60 man siguro mi. Dala. Okay. Kasi nawa na nung kuda. Nawala ko. Okay. So, yun mga sir, mga ma'am. So, nagigikuan na. Wala, bisang pagibiyaan siya, yung gi-execute siya. Wala siya mahadlok. Wala siya tawag ining mutago. Kay mo nang kabubuton sa iyang amahan. Na mamatay siya. Karon na ay appointed son of God, nagpatuo nga siya ang tag-iyas kalibutan. Pero ang kaso, dili rebellion. Ang kaso niya, ako ang para iklaro na ko ni, wanted siya sa US, sa FBI, Department of Justice, Federal Bureau of Investigation. So, Apollo Carion Kibuloy, conspiracy to engage in sex trafficking by force, fraud, and coercion, and sex trafficking of children, sex trafficking by force, fraud, and coercion, conspiracy, book, cash smuggling. Yan, mo ni ang iyang kuan. Mo ni ang iyang gitawag og case. Ako lang tawag anang share screen mga sir ha. Okay. Ato lang i-share screen na mga sir. Okay, di ara ha. Gusto na ko nga makita ninyo. Okay, gikuha lang po dato ni sa kuan ha. Para makita ninyo. Yan. So wanted siya by the FBI. Pero ang laing nasod manggod, wala sila tawag anang kagahom. Kaya naaman tayo soberanya. Dili pwede nga mo interfere sila sa ato ang justice system. Diba? Sa ato ang tawag anang hustisya o hukom dito sa Pilipinas. Kung may intervene manggod sila, buti pasabot na atay gitawag og constitutional crisis. So dili pwede nga mo intervene sila. Yan. So karon ang nahitabo mo ni kaso niya sa gawa sa nasod. Diri po sa Pilipinas ang tawag ining kaso pud niya same gihapon sex
tawag ining cases, human trafficking nya pagkahuman basta ubay-ubay ni ang iyang kuan, ubay-ubay ni ang iyang gitawag og kaso diri sa Pilipinas. So tungod ni ana, syempre gipadad-an siya sumpina para maatubang sa korte. Siguro wa ni atubang sa korte, abogado lang ang iyang tawag anang gipaatubang niya na ay mando nga patubangon gud siya, wa siya moatubang mo na nag-issue og warrant of arrest. Mo na akong opinion mga sir ha, nag-issue og warrant of arrest. So sa warrant of arrest manggod na ay mga nagkadaiyang kuan magud ang tawag ini mga abogado na ay mga gitawag legal remedies ba. Kasi this Pilipinas manggod not necessarily nga ang kadtong tawag ang akusado pag wanted ka, pag naa kay warrant of arrest is dapat gid unta nga mo matubang. Pero naman siya gitawag mga abogado kwartahan gud. Di ba? Bilyonaryo gud tungod sa iyang gitawag og mga membro. So ang iyang palihukon, ang iyang patubangon sa court, ang iyang gitawag og mga abogado. Mura ba kani abto ba, di ba? Si Lacson na wanted man to. Si Lacson magud ang uning atubang dito na si mga abogado. Si Gringo Honasan mo gihapon. Same gihapon sa case ni Same gihapon sa case ni tawag ining Pastoy Kibuloy. Ay ang iyang mga lawyers ang niatubang kay mao na ang one of their legal remedies nga not necessarily nga patubangon nila personally si Mr. Kibuloy. Ang iyang mga abogado mo ay tawag ining moatubang. So karon ang kaso dili rebellion. Ang kaso sex abuses, human trafficking ug uban pa. Daghan ang gi-file sa iya. Siguro nakakita ang korte og probable cause mo na nga nag-issue og tawag ining warrant of arrest. So ngayon, so ang hitabo instead of iyang atubangon nagsige tago-tago kay gusto lagi niya nga naay pay ang feeling magud niya ang tawag anang kuan karon politically motivated. Nga naman kay syempre suod man siya sa mga Duterte. So ang hitabo tirahon gito mga key or mga tawag anang mga generals sa tawag ining mga Duterte. So kay suod man siya, di lang kay siya uban pa tong mga kuan ipang-atake na nga naman kay duol lamang pud ang election. Ingon anang sistema sa Pilipinas kung kinsa tong tawag anang threat sa election, threat sa pinili ay tirahon gid to. Tirahon to. So kini ako about religious and more pud ni ako ang nakita nga tawag ini nga sitwasyon. So karon ang nahitabo gipadako ang tawag anang kuan, gipadako ang kaso og ayo kang Mr. Kibuloy. Mo na nga hugot gyud ang ilang pagpatuman sa warrant of arrest. So mo nang dinhi sa Davao gipadad-an og 2,000 ka kuan, 2,000 ka tawag ini mga pulis to implement the warrant of arrest. Siguro ang according sa mga abogado ni Kibuloy, nakasupak man gyud sa balaod kay naay tawag ini mga paglapas ba nga dili nasakop sa pag-issue sa warrant of arrest. Nahitabo nga naanay search and tawag ining anang pag-search ba ang nahitabo sa gitawag og iyagi pambungkag ng mga kabtangan. So kana manubag ng kiso mga pulis kadad na magpatong-patong gito ang ilahang kaso. Pero ang point nato si Mr. Kibuloy. So karon ang nahitabo mga sir mga ma'am, tungod kay nakita siguro niya nga grabe na ang kuan, grabe na ang tawag ining usa na, grabe na ang kung sa kuan pa ba posible nang naagi mamatay kay magpakamatay man gid iyang mga membro kay Dios gud ang pag-ila sa iya ha. Kiskisa bagay tawag ani nangandoy nga maimpierno, di ba? Dios gud ang pag-ila sa iya ha. Mo nakita siguro niya nga grabe na kapanatiko iyang mga membro, di desisyon siya nga mo surrender. Actually ang unang na balita is nadakpan gyud. Pero ang according sa iyang mga abogado is ni-surrender dito sa ISAF. Ni-surrender sa ISAF. So, kanang si ISAF man siya ni-surrender tungod kay siguro wa siya salig sa tawag ng Philippine National Police. Wala siya salig sa Department of Interior and Local Government. Siguro nakita niya nga lutoon lang ang iyang tawag ining kaso. Kay naay mga legal technicalities gidatan-aw magud na ko ng mga puntos ilang mga abogado. One pud makaingon pud nga tama no. Naay mga legal tawag anang technicalities ba nga ilah ang ginapasupot niya pagka dili matarong og tubag sa DILG and the Philippine National Police.
So ang nahitabo, walay problema ang pag-implement sa warrant of arrest. Pero ang problema na ay mga butang ang gibuhat nga dili nasakop sa meaning o esensya sa warrant of arrest. Walang daghan kaayong nangaigo, daghan kaayong gipangtamakan sa tawhanong katungod. Unya kung atong mabantayan, hilumpod ang anron, hilumpod ang human rights. Na hilumpod ang human rights sa siyempre namin nang nabunalan dito. Pero siguro sa panahon pa siguro tong digong grabe motiulog itong human rights and ang mga dagko nga mga social media networks. So ingon ana ang tawag ining sitwasyon. So karon ako makatuupog ko nga naagay politika ang nagpaluyo. Nga naman kaysa kadagandag nga mga notorious magyapon eh. Lahi lang iya ha kay tawag anang dili kung sa kuan pa ba harmful lang siya sa tago. O dili siya harmful sa dayag. Daghang mga Pilipino dinhi nga mga notorious o katong tawag ini mga naa sa gawas mga laing gitawag og mga lahi nga mas notorious pa mga tawag anang kuan. Imagine ha, kadtong kang sa SAF 44, 44 lang gipadala atong klaro gitong notorious. Nga ang ilang mga kalaban na ay mga armas, 44 SAF troopers. Patay tanan. Kini nga kabalugod sila way mga armas. Gipadadaan og 2,000 ka mga pulis. Unsay tawag ining at the back of the kuan ba? At the back of the stage ba kumbaga. Unsay kuan. So but pasabot sa kong interpretation, ilang gipaila nga way kusog ang Davao. Ilang gipaila nga way kusog ang tawag ini mga Duterte. Nga naman kay syempre Duterte Nation god. Kung atong tanaw na ang Davao City manggod, musugod sila sa dili Duterte Nation na. So buti pasabot, why gahom na ang mga Duterte pag mulihok ng national government? Yes, nahitabo gid na. Kaya wa magyud ka intervene og ambot lang una abay intervention nga nahitabo. So ang nahitabo is nakita nga daghang gid nga mga matay nga mahitabo kung di gyud siya tawag ini nga mo surrender. So ni-surrender siya. So karon iyahan ang gitawag og atubangon og nagtuupog ko nga dapat dili siya mahadlok kanuman ket siya tag-iyas kinabuhi. Di ba? Dapat dili siya madlok. Siya tag-iya sa kinabuhi. Siya tawag ka na naggunit sa gitawag og kaluwasan. Dapat dili siya mahadlok. Tindugan niya, ipakita niya sa iyang mga membro nga wa ko mahadlok ani. Unya kung di tinuod dapat mangisog. Nga naman dapat limpyohon ang gitawag og pangalan. Nga naman kay pag di man tinuod mga sir mga ma'am, di gyud na pwede nga mahitabo nga moingon ka nga magtago-tago ko, di man tinuod magtago-tago ko dili. Ayaw kung tinuod nga wa kay sala. Imo kusukan pa ba na kay naong ikaatubang isog ka nga mo atubang at the same time kabalo ka sa mga lawyers mga kuyaw Topacio Torion kinsa pa to napay mga banggiitan nga mga lawyers niya mga bagtik na nga mga abogado dili na basta-basta so buti pasabot sa kuang analisa kay nahadlok man siya so therefore posible nga naagyoy na ay kamatuuran ang gi-file sa iya nga kaso anong may na ay kamatuuran kay wa pa magud sa hukmis korte. Daapay tawag anang mga legal nga proseso before tamo ingon nga siya criminal gyud. So, but pasabot na ay rason na ay probable cause sa pag-file sa iya og tawag anang kaso nga dapat niyang gitawag og atubangon. So karon ni atubang na ni surrender. So nahulog nagkabalo sila mubot pasabot ana kasi syempre ang pulis good ang grabe og ganang kalkal og asa ni si Mr. Kibuloy grabe pa tong heartbeating patong gipangita to. Naabot pa nagbalhin-balhin pang heartbeating nya pagkahuman ni gawas lagkalit nga wala dito sa lugar nga ilang gipangita. So buti pasabot insulto to sa mga pulis. Insulto sa mga pulis. Nga naman tungod kay ang ilang infos, ang ilang intelligence dili mao. Nga nagtuo sila nga naa dito nya wa di dito. Ni surrender og tawag kalit. So dito pa lang bagsak na. Bagsak na ang tawagan ng kusakan pa ba sa games ba? Bagsak na. And at the same time, ang kuyawan ni Mr. Kibuloy, pag maabot siya din sa korte or moatubang siya sa Senate, posible na i-issue po ang warrant of arrest from the US government. Katong sa tawag na sa FBI. Mo ni hadlukan niya, mo ba totong one of the interviews siyang abogado nga mogawa si Mr. Kibuloy basta isaad sa gobyerno sa Pilipinas nga dili siya ihatag sa gobyerno sa US. Ano man kung ihatag siya dito sa gobyerno sa US, unsa may musukuan pa ba? Unsa may laban po niya dito? Di na guna Pilipinas. So ingon ana ang iyang tawag ining
gitawag og kondisyon. Onya mosugot tag sa dili mga sir mga ma'am. Kini mga namati dinhi. Mosugot tag sa dili mga sir mga ma'am kining kasuha. Ang desisyon ani siguro mga 20 years ikan karon. Kung tinuod gyud nga kanang gusto gyud nila nga ikuang gyud i-trial gyud og sakto dapat paspasan ni nga kay para makit-an sa mga tao karong panahon na kung saan mo gining tawhana o dili. Pero pag human sa election o kinsa mo daog 2028, mahilom ning maong kwan, mahilom ning nga maong gitawag og kaso. Nga naman kay again ha, dula politika na eh. Gining sitwasyon karon dula politika. Pero kini nga tong program kay relihiyon man eh, dapat si Mr. Kibuloy siya ang usapan pa ba kana bitang modelo ba? Ang Kristo, ingon ni Kristo nga magpakamatay ako kay ako ang tinuod niyong higala, magpakamatay ako in behalf sa inyo. Ang sa iya halain daghan mo patay tungod sa iya. Baliktad, di ba? Ikaduha, di madux kamatayon. Ang problema kay ang Kristo kaniadto gilansang sa krus, nabadnaot katulog adlaw. Kini, unsaon ka ni siya? Prisuhon lang tawag anang kuan. Dili kay wala man penalty diri sa Pilipinas. Sabot pasabot reclusion perpetua kung mapamatud-an nga sad-an gyud siya. So dili gyapon pareha kang Kristo. Di ba? Unya, inabog ko ninyong bakakon. Inabog yung bakakon. Pag abot mo na sa prisuhan, naman ko yung mga higala po ng mga priso ba? Pag abot na sa prisuhan, murag hapon nagkinabuhi nga naas gawas. Ano man, naago ni kwarta. Kwarta, di gihapon niya masilbihan. Di gihapon niya masilbihan kung tinuod man nga naas isa. Again ha, wala, di pa pwede buhatag og tawag anang final judgment kaya wala pa man nahok mis korte. Mo niya mga human trafficking, child abuse, tawag anang sex abuses o mo na iyang gitawag og kaso. So hangtod ang korte mo ingon nga nasad-an ka o diha pa to mosulti nga asad at tinuod gyud to. Sad-an gyud to. Dili ta maparego na una sa mga protestante ba. Makabasa lang gani og ang naipari na lugos. Sa ata lang mga pari manulugos. Kita naatay balancing nga pangunahuna ba. Hulat na nga ang korte mo mosulti. Kaya ang korte man ang monitorman ug sad-an ba ni o tawag ini nga dili. Pero musugot tag sa dili mga sir mga ma'am. Musugot tag sa dili. Bisag mapriso ni. Naagyud ni gihapoy special treatment dito sa sulod sa prisuhan. Wa gihapoy pulos. Wa gihapoy pulos. Wa gihapoy pulos. So, amo di pasabot ang nahitabo karon for publicity lang. Kay naa sila gustong tawag ining tirahon. Mamo ni punto. Mapriso ni, nakabot na nato ang hustisya. Nya unsa may kinabuhi niya sulod sa prisuhan? Kadaghang mga witness, di ba? Kani adto nga mga drug lords, unsa nahitabo sulod sa prisuhan? Nag-antos ba? Wala eh. May pag-antos sulod sa prisuhan. Wala nga, delikado og sa US pud siya paadto, nga naman kay sigurado mag-antos mo siya dito. dili man siya tawag anang wala may special treatment nga mahitabo dito. Pero sa Pilipinas, manang gusto magpa-preso sa Pilipinas, ngano man tungod kay damay mga connections. Di ba naamantay tawag anang mga pelikula ron nga kanang evening dramas, di ba? O kana naghulag wala kamatuoran eh. Nga bisag mapriso ka, basta dato ka, na kay gitawag og kwarta, wa ni problema kay okay lang makahigda gyapon og tarong. Makahigda ka dakay telebisyon, ug uban pa. Sus Ginoo ko. Nagingon ba nga di ihapon nimo makabot ang hustisya ngano man kay pagsuod sa prisuhan didto, gipreso tuod siya, dili tuod siya tawag anang wala tuod siya liberty. Nga sama nato, pero ang tinuod ana pag abot sulod ang iyahang karuhay sing. Nga naman, kay naay gitawag og kwarta. Mo man ni puntos. Hantod nga dili na mamatay ang iyang pundok, mo ni mo support sa iya dito sa sulod. Mo ni mo support 10 million, 15 million, 20 million pesos. Ay, sisiw na sa iya. Kay bisan pagkatulo lang, ibutan na to katulo lang ha, ibutan na to katulo lang ilang service tagakuan. Nabot siya tawag anong tithes. Bisag naa na sa prisuhan, nagsige gihapon income. Og dili na ma-freeze sa gitawag og kining sa gobyerno nato. Nga naman kay kwarta na sa relihiyon. Kwarta na sa relihiyon. Yasa man ni adto dito kay Buloy.
Wala useless. Wala makaingon ko ba? Wa gihapon. Bisan pag mapriso, bisan alingaw na kay panala priso na si Mr. Kibuloy. Nya maganto sa sulod. Daily. And at the same time, mga sir, mga ma'am, at the same time, kini si Pastor Kibuloy, di gyud pwedeng iparihan niya ang kaugalingon kang Kristo. Ngano man kasi Mr. Kibuloy di man ni manluwas. Piki man ni. Ang naa sa loyoan ni ang demonyo. So karon, syempre, kada naaman siya gibuhat nga daotan na ang mga anghel gipanggamit pod siyawa. Ngano man kay naa may tawag ng political intention. Nga makabenepisyo sila kung dauton nila ni, makabenepisyo sila. Ang politika magud mga sir, mga ma'am. Sa kung nahibaw-an sa ko ang na-observe. Sa ko ang na-observe. Ang ilang buhaton, ilahang pahiran og hugaw ang ilang kalaban kay para sila tan-awong limpyo. And kini nga tawag ang sitwasyon, tama nga mag-issue ang korte og warrant of arrest. Tama nga prisuon kung tinuod yun nga tawag ina kasala siya. Pero ang tawag inang dili tama kung mapriso ni nagyapo special treatment. Ang dili tama mga sir, mga ma'am, nga pag human aning kasuha, pag mapuana, sila mo'y dako. Kaya para ingnon sa mga tao nga, mamuo ni mga tao na ang savior sa Pilipinas. Nasukad, masukad, wa bagid ta kay experience aning mga tawhan nga naharuhay ta. Diba? So ingon ana mga sir, mga mamba. So, kining iyang mga pagtulunan, iyara nang gigamit na ni Mr. Kibuloy para paglingla sa mga tao aron ingnon nga siya sinugo sa Dios, and at the same time nakakuha og tawag ining posesyon. Kwarta ba? Kwarta. So mo na mga sir, mga ma'am, nang bantay-bantay ta. Ngano man kay sa kuan pa ba kung mo dive lang ta sa issue din karon, tama man ang atong intention nga dapat pisuhon gyud ni kay tawag ini nga human traffickers. Ako din silang kaso ha. Human traffickers, nga pagkama grabe ang sex abuse kinsa patong gipanglugi, ginada si gi-rape, na gilugos. Bagtik na kuyaw na. Kuya ng accusation niya, ang imong giakusahan di pagid basta-basta. Di ba? O unsay motive sa tawag ano nag-akusar? Unsay motive? Ang motive sa nag-akusar kinahanglan hustisya niya. Unsay motive sa mga nagpaluyo? Politika. Maora man na mga sir. Munang di ta magpalinlang muna puhon og mubuto ta atong una-unaon kung kinsa gyud tinuod nga ang tulo mo wa mo gi-perfect gyud nga mulingkod sa gobyerno. Ang gobyerno to karon mga sir, mga ma'am, musugot ta og tawag ining sa dili. Ang gobyerno nato nga nagkabuang na ni karon kay wa ni pagtuo. Mamani tawag anang reason. Ngayon ang gobyerno karong panahon na nagkabuang ni gabi ng pagpanamastama sa tawag ini mga naglingkod, kung man ang mga maglingkod nila o sa mga maglingkod pa. Nga nung ingon naman ang gobyerno kay why Diyos? Paman ni Diyos ng gobyerno ha? Ang atong konstitusyon, why Diyos na? Kanang tawag anang pagtuo nga separation of the church and state? Why religion ang gobyerno? Tabla na, samar na sa usa ka tawo way kalag. So mo na ingon ani. Ang ilang implementar sa ilang pagserbisyo instead og serbisyo sa tao, ilang serbisyo ang ilang kaugalingon. Mo na nga dili na tawag anang musukan pa ba di na mo naog pag makalingkod na di na mo naog. Di na mo naog. Mo na magbantay-bantay ta mga sir. So ato ang iampo nga ang katong mga biktima ni Mr. Kibuloy kung tinuod ba nga na biktima sila, atong iampo nga makadawat sila justisya. Unya ang ato pong iampo nga dili unta ta ingon ani, ha? Dili unta ta tawag anang kung sakuan pa ba kanang kung sakuan pa kanang sa na magutay ma-observe man gid ni mga sir nga naagi kuan ba naagi kanang kang sakuan pa ba kanang political color ba ang nagpaluyo. Dili man kas kadaghan ng mga notorious. Grabe 2,000 gyud sabot pasabot gipaokyab gyud ang kuan. Gipaokyab gyud ang news ba. Pero katong sa 44, kumusta to? Pas-pas nagpahilom. Nga naman kay kitaan man dito nga ang apas si Mawar ba to? Ang apas adto kwarta niya gusto lang suluhon sa isa ka agency. Di daw kurot. Oh, karon. Sao man ninyo? 44 lagi padala to sa troopers karon di katong kang Kibuloy, grabe 2,000. So ingon ana mga sir, mo na careful ta. So si Mr. Kibuloy bisag yawa mo tawag ining gagamit ani. Mo nga di na to ilaron kung di ta magpailad ba sa kanang linglas yawa nga naas palibot.
Kung unsay atong pagtuo, unsay nakita natong tama subay sa gitulo sa Iglesia Katolika mo itong sundot sa umaabot.